Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa Midweek Fellowship. Huwag po nating kalimutan na i-like o i-share ang ating pagtitipon. At sama-sama na po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Puri sa Panginoon! Purihin natin ang Panginoon! Siya ay tunay na dakila at tapat! Hallelujah! Ang Panginoon ang mapunit pagsamba ngayon at magpakilanman! Hallelujah! Sama-sama tayong umawi. Pupurihin
Diyos, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti. Hindi ka nagbabago, Panginoon, ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Aming Panginoong Hesus, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, panibagong araw, Panginoon, na muli mo kaming ginising. Naramdaman namin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw palagi namin kasama sa buhay namin. Sa bawat oras, sa bawat panahon, andun yung pag-iingat mo, andun yung biyaya mo, andun yung kabutihan mo, yung katapatan mo. Wala na kaming ibang sasampitin pa at gagawin pa kundi magpupulit, magpapasalamat na lamang kami sa oras ito. Panginoon, kulang pa ang aming pag-awit, kulang pa ang aming pagpalakpak, ang aming pagsayaw sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng himala at pagpapagaling, Panginoon. Sa oras ito, inaalala namin lahat, Panginoon, pinagdaanan namin sa buhay namin ni Ikaw ang kasama namin, Lord. Sa bawat pagsubok na may tagumpay, sa bawat karamdaman, Lord, na iyong pinagaling, Lord. Salamat, Panginoon, Ika'y dakila, hallelujah, hallelujah. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pag-awit, dinggin mo ang aming pagsamba, dinggin mo, Panginoon, ang aming puso na nagagalak na nagpupuri sa iyo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo at kabutihan mo. Papuri lamang sa iyo, Panginoon, papuri lamang sa aming Panginoong Hesus. Hallelujah! Wala nang higit pa sa pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ang
pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sama-sama tayong maulit. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo.
Maraming salamat po sa napakagandang awiting espiritual. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pinakmahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng mabuting balita. Sa series na Following Jesus at sa topic na Sent by God, na ipapayag po sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Simula po ng gawain natin, humingi po tayo ng gabay mula po sa Espiritong Banal ng ating Diyos. Kami namang nasa langit, nagpapasalamat kami sa buhay at kalusugan na patuloy mong ipinahihiram sa bawat isa. Sa aming pagubulay ngayon ng iyong mga salita, samahan kami ng Espiritu. Siya ang aming gabay, siya ang magturo at magpaunawa sa amin ng mga bagay na gusto mong ituro sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, hinihiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa araw pong ito, magpapatuloy po tayo sa seryeng Following Jesus na nakasentro po sa aklat ng mga gawa. Para po sa partikular na araw po na ito, nakasentro po tayo sa paksang Sent by God o isinugo ng Diyos. So mula po siguro sa paksa, magkakaroon tayo ng ideya na yung susugo po, ang Diyos po ang gumagawa nito doon sa church na bahagi o sa church na kanyang itinatag. So hahanguin po natin yung pag-aaralan po natin sa umaga nitong mula po sa aklat ng mga gawa, kabanata 13, talata 1 hanggang 3. At ganito po ang mababasa natin. Bayain niyo muna pong basahin ko ito sa wikang Ingles at pagkatapos ay sikapin natin iliwat sa ating wika. Ang sabi po sa verse 1 hanggang 3, Now in the church at Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord in fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ang sabi po, sa panahon nila, sa iglesia daw po ng Antioquia, mayroong mga propeta at guro. At ang mga ito ay sina Barnabas, Simeon, na tinatawag ding maitim, si Lucius ng Cyreneo, si Manaen at si Saul, na kalaunan ay si Saul. Habang daw po sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayun, bumulong daw po ang banal na spirito o nangusap ang banal na spirito at ganito ang sinabi, ibukod ninyo si Barnabas at Saul sapagkat may ipagagawa ako sa kanila. So pagkatapos daw po nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila ang mga ito ng kamay at kanilang isinugo. So para mas maintindihan po natin yung mga talata po ito mula po sa banal na kasulatan. So sinipin po natin yung historical background ng ating pinag-aaralang talata sa umagang ito. Yung kabanata 13 daw po ng aklat ng gawa, isang major turning point mula daw po doon sa Book of Acts. Bakit? Kasi yung first 12 chapters daw po ng aklat ng mga gawa ay inilalarawan kung paano kumalat ang ebanghelyo o ang mabuting balita mula sa Jerusalem at sa mga karatig na rehiyon ito sa pamamagitan ni Pedro at ng iba pang mga apostoles. Ngunit sa pagsisimula ng kabanata 13 sa aklat pa rin ng mga gawa,
mula po din sa pagkalat po ng mabuting balita mula sa Jerusalem patungo sa mga kalapit na rehiyon nito, nagbago po nagkaroon po ng shift ng narrative. No? Mula sa kwento ng pagkalat ng balita sa pamamagitan ni Pedro at ng mga apostoles, pagdating ng Acts 18, yung narrative po, tungkol po ito sa paglalakbay. Paglalakbay na gagawin ni Panginoon. Kaugnay ng pangangaral po ng magiging balita sa mga hindi. So, ang una po, yung mga unang bahagi, nakikita po natin, ito po ay tinutukoy sa pagkalat o paglaganap ng magiging balita sa konteksto ng mga Jew. Pero pagdating ng Acts 13, nakikita natin yung lawak ng diyanan na ang kaligtasan ay hindi na lamang para sa mga Jew, kundi ito ay itinukas ng Diyos sa lahat ng sasampalatayang si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Ano pa't umabot ang kaligtasan maging sa mga Hentil. At sa mga panahon po iyon, ang Iglesia sa Antioquia, binabanggit natin kanina, ay ang isa sa pinakamalaking siyudad ng imperyo ng Roma. At kung ilalarawan natin yung Iglesia sa Antioquia o yung Antioquianismo, napaka-cultural diverse nito. Ibig sabihin po, naninirahan dito yung mga tao na galing sa iba't ibang lugar. Economically prosperous siya. Ibig sabihin mo, order yung kanyang ang kalalagayan ng ekonomiya at mayroong iba't ibang pananampalataya ang mga tao naninirahan doon. Ano pa't ang iglesia na mayroon sa Antioquia ay refleksyon ng iba't ibang parang refleksyon siya na binubuo siya ng mga mananampalataya o ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. And here, despite the fact na galing sila sa iba't ibang kultura, pinag-iisa sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. So, simulan po natin yung ating pag-inilay. Wala po doon sa sinasabi na while they were worshiping the Lord. Ito po yung mababasa pa din natin ito. Ito ay pagsitas pa din doon sa isa sa mga mahalagang parirala mula po doon sa teksto na pinag-aaralan natin sa umagang ito. Ang sabi po, while they were worshiping the Lord. Isang bagay po na dapat natin makita o dapat po natin maunawaan mula dito ay bago magsugo ang Diyos sa mga missionary, nakita natin kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung kalalagayan sa kung sila isinuyo. The church first worship, sumasamba sila sa Diyos. Ang bawat mission po ay nagsisimula sa pagsamba. Hindi po sila busy sa pagpaplano. They were focused on God. Sa kasalukuyang panahon po, maraming mga mananampalataya ang nagtatanong, ano kaya gusto ipagawa sa akin ng Diyos? Pero alam niyo po, hindi daw po dapat ito yung gawin natin. Hindi daw po dapat ito yung tanong natin. Salit dapat ang tanong daw po natin ay, meron kaya akong sapat na panahon na ibinibigay sa Panginoon para marinig ko yung kanyang tinig? Sapagkat madalas daw po, ang Diyos ay nangungusap sa mga taong nakasuko ang buhay sa Kanya. God reveals His direction to the hearts of those who are already surrendered to Him. Makikita rin po natin dun sa pag-aaral ng teksto na binabanggit natin na napakalaki ng papel na ginagampanan ng pananalangin at pag-aayuno.
Doon po sa pag-aaral na ginawa natin, nakita po natin na at actually hindi lang po dito sa tekstong ito kundi ito'y matagal na ding bahagi ng turo ng ating simbahan na prayer expresses dependence. Ang pananalangin ay hindi lang po ito pakikipagkomunikasyon sa Diyos, eh. Actually, bakit ba tayo nakikipag-communicate sa Diyos? Because number one, we are recognizing, no, the very importance of God in our lives. That's why we would like to maintain. Pero hindi naman tayo, parang ganito, we are in connection with God, not because of our human efforts. Yung meron tayong connection sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang nag-reach out sa atin. Ano po? And yung patuloy nating pananalangin at pakikipag-usap sa Kanya. Kasi gusto ko na, parang papakita po yan na, Lord, apart from you, we can do nothing. Hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Gusto namin makipagkomunikasyon sa inyo because we wanted to maintain our relationship to you. Sapagkat nakikita namin, naghiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. In many relationships that we know, alam po natin kung gaano kahalaga yung pakikipagkomunikasyon. Yung isa po ito sa mga mahalagang paraan o elemento para mapatibay, mapatatag, mapanatili ang isang relasyon. And prayer, again, expresses complete dependence on God. We constantly pray. We find time to pray. No, we always pray because we always want to get connected to God. Why? Because we are totally dependent on His grace. And whenever we do fasting, we fast as an expression of surrender. We fast to God as an expression that we completely surrender our lives to Him. Hindi po tayo nagpa-fasting dahil may hinihingi tayo sa Diyos. Kasi kung ganun yung thinking natin about fasting, na meron tayong kailangan, so nagpa-fast tayo, kasi meron tayong gustong ilapit sa Diyos. Alam niyo po, we cannot manipulate God. No one among us can manipulate God. We don't fast to manipulate God. Why do we fast? We fast because we want to remove distractions so we can hear Him more clearly. So, nagpa-fasting tayo, nag-aayuno tayo para mawala yung mga spiritual na balakid, para mas makapagtuon tayo sa Diyos. And when we speak of fasting, katulad po ng binabanggit natin, hindi lang ang sinasabi natin tumitigil tayo sa pagkain. Hindi po, ang fasting pwedeng nagpa-fast ka sa paggamit ng social media to pay more close attention sa Word of God. Pwedeng, maraming yung fasting. Ano yung kadalasang ginagawa mo na umaagaw ng panahon sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos at sa pakikipag-ugnayan sa Diyos? In fasting, para bang for the meantime, no, you are distancing yourselves sa mga regular routine na ginagawa mo na iyon to give way sa mas mahabang pakikipagkomunikasyon, pakikipag-usap, pakikinig, doon sa gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Kita po natin throughout the scripture na yung mga tao na mayroong malaking misyon, malaking gagawin before they engage to it, before they make a major spiritual decisions in their lives, sinasamahan nila iyon ng pananalangin at pag-aayuno. Si Moises, si David, si Daniel, si Esther, at maging ang Panginoong Jesus. Bago maganap yung pagpapako sa Panginoong Jesus, sa loob ng 40 araw, 40 gabi, at mayuno, Panginoon, to distance himself from all possible distractions so that he can focus to God.
Ang sabi po dun sa Acts 3:2, no, bahagi lang po ito ng talata sa Acts 3:2, no? The Holy Spirit said, sinabi ng banal na Espiritu. Tignan po ninyo, ano, notice who initiates the mission. Pansinin daw po natin mabuti, church. Sino daw po yung nag-take ng step para dun sa mission? Hindi po si Barnabas. Hindi po si Saul o si Pablo. Hindi po yung church committee. Sino po ang nag-initiate ng mission? Ang banal na Espiritu. Mission is God's work before it becomes ours. Ang mission daw po ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito. Kanya ito bago ito maging hatid. Siya ang nagsusugo. At talaga pong ano tayo, parang kung titignan natin yung ating sarili, para talagang mga sundalong ipinapadala lang tayo. Diyos ang nagpapadala. Siya ang nagsasabi saan tayo pupunta, sino yung kakausapin natin, ano yung gagawin natin. Siya din yung nag-empower sa atin once we have been called for a mission. And the good news is that God is still calling people today. No? Naghahanap pa rin siya, tumatawag pa rin siya ng mga taong susugo niya sa kasalukuyan. Meron pong iba na tinawag sa full-time ministry. They have to quit their job and they just have to focus on church ministry. Pero meron pong iba, they were sent into business. They were business people na isinugo para sa mga kapwa nila, negosyante, para doon sila mag-proselytize ng gospel. Mayroong iba, mga guro, so they were sent to school, preach the gospel. Mayroong iba ay nandun sa field ng healthcare, doon sila inilagay ng Diyos upang magbahagi ng kanyang mga salita. Mayroong iba na inilagay sa gobyerno para yun ang kanyang maging teritoryo kung saan niya ipapangaral, ibabahagi mabuting balita. Mga kapatid, ang bawat profesyon, ang bawat lugar na kinaroroonan at kinakapalooban natin ay maaaring maging mission field din. At ito po yung isang magandang bagay at ito yung patotoo ng ating simbahan. Gamat marami ang takot sa simula. Pero we have to remember this. No? Sabi dito mga kapatid, no? Nakita po natin dun sa sa loob ng simbahan natin na tumawag ang Diyos. Hindi lang po ang tawag yan. Yung pagtawag ng Diyos, may kasama po yan na ini-equip niya yung mga tinatawag niya para magawa ng mga tinawag niya yung misyon na ipinagawa niya. And there were so many stories within our church. Katulad ng binabanggit ko na kanina na ako, kinakabahan, iniisip na para ba talaga sila doon. But eventually, they begin to love yung ministry kung saan sila inilagay ng Diyos. And eventually, nandun na yung boldness. And without knowing it, nagagawa na nila yung pinapagawa sa kanila ng Diyos. Bakit? Hindi po yung tinawag ng Diyos yung pinakadakila ng sanlibutan ito, kundi po ang tinawag ng Diyos. Sabi nga dito, God calls prepared people. And who are these prepared people who were called by God? Tignan po ninyo, bago yung Acts 13, Barnabas and Saul, remember po were not new believers.
Hindi sila bago. Tandaan niyo po, nung isugo si Barnabas at Saulo o Pablo, hindi na sila mga bagong mananampalataya. Bago ang Acts 13, they are already serving faithfully. Nagtuturo na sila sa simbahan. Marami na silang dinaanan na kabigatan, subok. Nakita na sa kanila yung kapakumbabaan. Nakita na sa kanila yung pag-unlad spiritually. Sabi po, God often prepares us privately. Tayo muna yung inaayos ng Diyos bago niya tayo gamitin sa mas malawak na ministeryo. Preparation usually comes before promotion. Ang sabi po sa Acts 13 verse 3 naman, they placed their hands on them and sent them off. No, sabi, ipinatong nila ang kanilang kamay sa mga ito at sila ay kanilang isinugo. Tama po, ang pagtawag ay personal. It's between you and God. But sending is communal. Yung pagpapadala, pagsusugo, no, ay ginagawa po ng church. Nakikita po natin na doon sa Acts 13:3 na nung ipatong nila ang kamay nila doon sa dalawang ito, makikita natin na ni-recognize ng church yung gawa ng Diyos, yung utos ng Diyos. In-affirm nila. Merong kaisahan. Tang patunay na ina-affirm nila na ito yung kalooban ng Diyos. They prayed for these people before they sent them. The ministry po is never purely individualistic. God works through the local church. Ang mga healthy church po, hindi lang nila remember this, ang isang maunlad na iglesia, hindi lang nila tinitipon ng mga tao. Ang isang maunlad na iglesia, isinusugo nila ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang tayo kung parang ang sabi po, no, kung pag-aaralan natin, yung history ng mga early Christian churches, makikita po natin na hindi lang sila nadadagdagan. I mean, hindi lang po puro sila prayer meeting. Hindi lang po sila puro Bible study. Kasi kaya ang sabi, go ye and preach the gospel. Go ye and preach the gospel. Turuan niyo silang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. At ituruan niyo silang ang nagsasalita po nun ay si Jesus Christ. No? Makikita natin na isang katangian ng isang lumalago at maunlad na iglesia na isusugo niya yung bawat mananampalataya dun sa misyon na ibinigay ng Diyos na go ye and preach the gospel. Ibig sabihin, hindi po na itutulak ng simbahan ang mga mananampalataya na hindi lang dumalo at makinig, kundi maging kabahagi sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Na yung mga mananampalataya na itutulak ng simbahan na ipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan nito, magkaroon po ng mga bagong mananampalataya, nakikilala sa Lordship at pagiging tagapagligtas ni Kristo. At hindi lang kikilala kay Kristo, kundi isa sa buhay, no? Yung pagiging Kristiyano. So naitutulak natin ang church na mangaral, na mag-invite, no? Na mag-alaga, na ma-involve sa discipleship, mag-disciple. Nai-involve sila ng magturuan, magpalakasan. Kaya sabi sa Hebrew 10:25, at huwag ninyong kaligtaan ng pagdalo sa
ating mga pagtitipon katulad ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin ng loob ng isa't isa, yamang alam ninyong nalalapit ang pagdating ng panahon. Dapat nai-involve sila sa pagpalakasan ng bawat isa. Hindi lang sila habang panahon at tagaptinig. Naitutulak sila ng isang maunlad na iglesia na makibahagi sa gawain ng iglesia. Ano po ba ibig sabihin ng pagsusuko ng Diyos sa kasalukuyan? Hindi po ibig sabihin nito na kailangan nating maging misyonero overseas o pumunta sa ibang bansa para lang magawa yung kalooban na ito ng Diyos. No? Kung tayo ay tinatawag. Ang ibig sabihin lamang po nito ay yun bang nakikita sa atin, no? Yung buhay, nakikita sa atin si Kristo sa pamamagitan ng buhay natin, saan man tayo tinalaga ng Diyos. Halimbawa, tinalaga ka sa eskwelahan, bilang teacher, naiimpluwensyahan mo yung mga estudyante mo because of the kind of integrity na meron ka. They can reflect Jesus in you. Sa loob ka ng tahanan inilagay, magulang ka, disiplina mo yung mga anak mo sa aral at turo ni Kristo. Estudyante ka sa eskwelahan, nakikita nila sa iyo nakikita nila sa iyo si Jesus. Hindi ka nangungopia, you never get engaged dun sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, sa inuman, sa kung ano-ano pang bisyo. Kung ikaw ay government employees, nagiging matupad sa iyong gawain. Kung ikaw ay business owner, nagpa-practice ka ng pagnenegosyo, pangangalakal ng patas. Kung ikaw ay professional, i-demonstrate mo yung compassion and being excellent in everything that you do. Pag-mission po ay nagsisimula hindi sa malayong lugar. Nagsisimula ito sa lugar kung saan naroon ka. Ano po ang katangian ng mga taong isinugod ng Diyos? Number one, they love God more than comfort. Alam niyo po, tinawag ka ng Diyos to do His purpose. Minsan, may mga bagay na gagawin ka. Minsan, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon, you have to make sacrifices. Di madali. Pero, ang sabi po, sa lahat ng mga sinugo ng Diyos para sa isang dakilang gawain, they love God more than the comfort. Kaya, papatuloy pa din sila. Pwedeng napapagod, pero papatuloy sila. Because they love God more than the comfort. They may feel uncomfortable dun sa pinagagawa. But since it is God who is commanding them, they are embracing it with all love. They obey even without knowing every detail. It takes trust. It takes faith. Nung pinahayo si Abraham, naiwanan yung lungsod na pinanggalingan nila, where all kinds of comfort were there. Hindi sinabi ng Diyos saan sila eksaktong pupunta. Basta ang sabi lang sa promised land. Where is this promised land? Hindi din alam at that time ni Abraham. Pero sumunod si Abraham. Yung mga isinugo ng Diyos, they depend on the Holy Spirit. Wala pong isinugo ang Diyos na hindi niya in-empower. That's one thing that we have to understand. Lahat ng sinugo ng Diyos, they are being empowered by God by sending them the Holy Spirit. And we just have to be sensitive doon sa gawa ng Holy Spirit. At yung mga tinawag ng Diyos, nananatili silang mapagpakumbaba. Alam nila that the mission belongs to God and the glory also belongs to God, not to them, but to God. They persevere, nagpapatuloy sila despite opposition. Makita natin, lalo na sa mga sinaunang church, ano po, pinapatay, pinahihirapan, pero hindi ito naging sagabal para magpatuloy ang Kristyanismo.
lalo nitong pinag-init, no, yung pagkalat ng Kristyanismo. Sapagkat alam ng mga ito, hindi sila naglilingkod sa tao, at naglilingkod sila sa isang buhay ng Diyos na nag-iingat at nagpapala sa atin. Alam niyo po yung pagtawag, it's not about personal ambition. Yun pong pagtawag, ito po ay pakikibahagi dun sa redemptive work na ginawa ni Jesus para sa atin. Ba't po natin tandaan lagi? Doon sa pagsusugo, God is not asking, ano ba ang plano mo para sa akin? Sa halip, ganito ang sinasabi ng Diyos. Will you join my plan? Parang natatandaan niyo po yung tanong kay Isaias. Ang tanong kay Isaias ay, sino ang aking ipapadala? Sino ang aking isusugo? Ang sabi lang po ni Isaias, ako po ang inyong isugo. Mga kapatid, hindi po habang panahon tayo na makikinig lamang. Naligtas po tayo kasi ang plano po ng Diyos. Maging kabahagi tayo sa isang napakalaki at napakalawak na misyon na itinalaga ng Diyos sa Iglesia. Sabi nga po, marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Marami yung natatakot na makibahagi doon sa aral ng mabuting balita. Baka sa pangangaral, mas madaming pagsubok. Baka doon sa pakikibahagi, baka hindi ako karapat-dapat. Baka wala akong sapat na kakayahan katulad ng iba. Baka mapabayaan ko yung aking pamilya. Marami tayong takot at pag-aalangan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa mga mahalagang tao na nakapaligid din sa atin. At hindi rin maraming pagkakataon na katulad ng binabanggit na may mga bagay, may mga comfort na talagang, halimbawa, ipagpapahinga mo na, no, pwedeng, dahil mayroon kang mga gagampanan, inaaral mo yun. So, lugar na ipagpapahinga mo na yun o meron kang ibang gagawin, mas tutuod ka ngayon dun sa, maghahanda ka ngayon dun sa parang sa gagawin mo. No, na may kinalaman halimbawa dun sa ministry mo. At totoo naman, may mga pagsubok. At totoo naman, kulang tayo ng kakayahan. At totoo naman, marami tayong kulang. Totoo naman, hindi tayo karapat-dapat. Pero may isang bagay na totoo din. Buti ang Diyos. At may isang bagay na totoong totoo rin. Pag tinawag ka ng Diyos, tutulungan ka niya na magawa mo yung ipinapagawa niya sa Kanya. God is the best teacher. You will never fail His exam. Sapagkat habang dumadaan ka dun sa subok, sa pagsusulit, tinuturuan ka din ng Diyos. Tinutulungan ka din ng Diyos kung paano mo ito ipapasa. Pwedeng sa ilang pagkakataon, katulad din ng mga mag-aaral, paulit-ulit kang bumabagsak. Paulit-ulit kang nagkakamali. Pero nagiging matyaga ang Diyos. Patuloy ka din niyang ipabangon. Patuloy ka din niyang tuturuan
hanggang sa dumating ang panahon na kayanin mo na at maipasa mo ang pagsusulit na ibinigay niya sa iyo. Pinakamahalaga po dito ay hindi yung kung ano ang meron tayo, kundi yung tinawag tayo ng Diyos at ano yung puso natin tungkol sa pagtawag ng Diyos. Pag tinawag tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos. Kailangan lang natin, katulad po ni Propeta Isaias, nung tinanong siya ng Diyos, nung nagtanong ang Diyos, whom shall I send? Po ni Isaias, Lord, isugo mo po ako. Hindi po ito manangin. Ang manaming Diyos na nagpapasalamat kami sa mga paalala. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw yung kilang Diyos na hindi napapagod magmahal, hindi napapagod sa iyong mga anak. Puno ng kahabagan, puno ng pag-ibig, puno ng tulong, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi ka nasasawa sa amin. Patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming ibinabangon. Tulungan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat nakikinig sa araw na ito. Kung sila'y tinatawag mo, tulungan mo po sila na magdesisyon. Marinig na mabuti ang tinig mo. Huwag matakot, Panginoon, sa misyong ibinibigay mo sa kanila, kundi magbukas sila ng kanilang puso. At tulad mo na nagbukas ng puso sa amin, katanggapin, Panginoon, ang iyong panawagan at sumunod sa iyong kalooban. Palain mo po silang lahat na nakikinig, ang kanilang katawang pisikal, ang kanilang panghihinang pinansyal, espiritual at psikolohikal at emosyonal. Maging buo, bawat pinili at tinawag mo upang maibahagi na ng buo ang kanilang sarili. Lord, yung mga sakit na meron kami physical o emotional man o psychological man na maaaring maging sagabal at hadlang, mga kahinaan at kakulangan, turuan mong ganap namin mapagtagumpayan ito. Ikaw ang maghanda sa amin at susuko kami ng buhay sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ang isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ating napakinggan. Alam ko po na tayong lahat ay napagpala. Muli po, patuloy po nag-aanyayan lingkod, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Every Saturday, Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Community ng lingkod, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all.